Ayan, blessed day mga kuis. Ganito lang pala kadali magluto ng tapioca pearl. Ayan, maglagay na tayo ng kaldero, lagyan ng tubig, painitin hanggang sa ito ay kumulo. Ayan, kumukulo na. Sa time na to pwede na natin ilagay ang ating tapioca pearl. Iba-iba ang kulay, napakaganda ng kulay. Binili namin ito sa palengke. Ayan, halu-haluin lang. Pag ganitong tapioca pearl, pwede natin ito lutuin ng up to 15 minutes. Depende kung saan natin ito gagamitin. Ayan, halu-haluin lang siya para hindi magdikit-dikit, para hindi masunog yung ilalim. Tapos mahina lang dapat yung apoy, medium to low. After ng 15 minutes, strain natin. Tapos hugasan natin ng malamig na tubig. 3 beses ko siyang hinugasan hanggang sa mawala na yung pagiging malapot niya. Yung pinakahuling hugas ay ginamit ko ay cold water para tumigil yung kanyang cooking process. Ayan, strain lang natin. So yung ganitong doneness ng pagluluto ay para to sa lulutuin ulit. Pero kung diretso gagamitin mo siya sa mga drinks, dapat ay wala na yung white spot. Dapat luto na talaga siya. Kasi pag lulutuin mo siya ulit, tapos madudurog siya pag na-overcook or masyadong malambot, pangit ang texture ng sago. So ito, sakto lang to. Yan. Ganyang doneness para sa mga ginataan, mga ganyan dessert na gagawin, kakanin. Yan, okay na to. Itong itsura niya. Tapos lalagyan natin sa pichel. Lalagay natin sa ref para ng overnight. Ay, nahulog isa. Lagyan natin ng malamig na tubig. Taste ko yan eh. Overnight lang, pwede na yan. Yan, hindi pala kasya. Ipat lang natin sa Tupperware. Hindi kasya. Kailan pala lutuin mo na bago i-ano? Yun, ang ganda ng itsura. Ayun lang siya kasimple lutuin. Hindi natin kailangan ibabad sa tubig. May nakikita ko mga ibinababad sa tubig eh. Baka pagsisihan nyo pag binabad nyo sa tubig. So ayan, after 8 hours overnight, ito na yung ating sago. Ganyan lang yung texture niya kasi may puti pa. Kasi nga sabi ko nga iluluto pa natin ulit siya. So yun lang, maraming salamat mga kuis. Bye bye.